Sa dami-daming na mga bayani sa kasaysayan natin, parang ang daming pangalan na natabunan na lang ng panahon, no? Pero ngayon, may isang kwento tayong babalikan. Isang kwento na magpapatunay na kahit sino ka pa, kaya mong tumumba ng higante. Kilalanin natin si Licerio Geronimo. Isipin niyo to, December 19, 1899. Kinihilangan lang ng isang bala. Oo, isa lang. Pero yung isang balang yon, babaguhin niya ang takbo ng isang napakahalagang laban sa ating kasaysayan. Pero teka, sapat na ba talaga yun? Isang tira para mapatigil ang pinakamataas na general ng isa sa pinakamapangyarihang bansa sa mundo? Parang imposible, 'di ba? Well, yan ang alamin natin ngayon. Kasi aminin natin, kapag sinabing bayani, automatic na sina Bonifacio o Luna agad ang naiisip natin. Pero may isa pa, isang magsasaka na naging general at siya yung nagbigay sa mga Amerikano ng isa sa pinakamasakit nilang pagkatalo. Ang pangalan niya, Licerio Geronimo. Okay, so sino ba talaga siya bago pa man yung laban na yan? Saan ba siya nanggaling? Tara, silipin natin ang pinagmulan niya. Hindi siya galing sa Karangyaan, ha? Taga Sampaloc, Manila siya. Pero yung puso niya, parang laging nasa kabundukan ng Montalban at San Mateo. Doon siya naging isang ekspertong mangangaso. Kaya nung pumutok ang revolusyon, alam na, sumali agad siya sa katipunan. At alam nyo ba, mismong si Andres Bonifacio ang nakapansin sa galing at diskarte niya. At ito yung mahalagang parte. Yung pagiging mangangaso niya, hindi lang yun basta-basta. Dito niya nahasa yung talas ng mata niya, yung mata ng agila. Dito niya nakuha yung tiyaga at paghihintay, yung pasensya ng isang leon. Mga katangian na saktong-sakto pala para sa isang leader militar. So, eto na yung tapatan. Sa isang sulok, si General Licerio Geronimo, isang magsasaka at mangangasaho. Sa kabila naman, si Major General Henry Lawton, isang bigating veterano ng American Civil War, Commander-in-Chief pa ng US Army dito. Grabe yung agwat, di ba? David versus Goliath talaga ang labanan. Dumako na tayo sa mismong araw na yumanig sa lahat. Ang entablado, nakalatag na sa San Mateo. I-picture niyo yung esena. Ang lamig ng hangin, walang tigil ang buhos ng ulan, at yung mga daan naging isang malawak na putikan. Sa ganitong klaseng sitwasyon, yung misyon ng mga Amerikano, simple lang, ubusin ng mga revolusyonaryong Pilipino. Pero si General Lawton, para sa kanya, parang laro lang to. Minaliit niya ng husto ang kakayahan ng mga Pilipino. Sabi pa niya, para lang daw silang mga batang naglalaro. Ang hindi niya alam, yung mga batang yun ay may inihandang malaking sorpresa. At eto na yung sorpresa, ang grupo ni Geronimo, ang Tiradores de la Muerte o Shooters of Death. Hindi sila marami, pero bawat isa sa kanila, sniper. At may isa lang silang patakaran, pero napaka-epektibo. Walang bala ang masasayang. Bawat putok, dapat may tama. Dito na sa isang lugar na tinatawag na Pay, magsisimula ang pinaka-critical na sandali ng laban. Sa kalagitnaan ng putukan at ulan, lumantad si General Lawton. Kitang-kita siya, yung malinis niyang uniforme at puting helmet agaw pansin. Kumbaga, para siyang isang dambuhalang target na nagsasabing, "Heto ako." Siyempre, sinabihan na siya ng mga tauhan niya. General, delikado, yumuko kayo. Pero parang wala lang sa kanya. Buong-buo ang kumpiyansa niya na hindi siya kayang abutin ng mga Pilipino. Pero habang nagpapanik ang mga Amerikano, sa kabilang pampang, si Geronimo at ang mga tauhan niya, kalmado lang. Walang kaba. Dito lumabas yung pasensya ng isang mangangaso. Naghihintay lang siya ng perpektong sandali. At sa isang iglap, isang malakas na putok ang bumasag sa ingay ng labanan at ulan. At yun na, sa isang tumpak na tira, bumagsak si General Lawton, yung kinatatakot ang general ng Amerika, yung pinakamataas na opisyal nila sa buong Pilipinas. Patay, tinamaan ng bala ng isang Pilipinong revolusyonaryo. Agad-agad nagkagulo. Takot, kalituhan, yung hukbong Amerikano na kanina lang ay sobrang kampante, biglang nagkawatak-watak. Hindi nila matanggap na yung leader nila, wala na. So, natapos man ang laban, hindi pa tapos ang kwento. Ating tingnan ngayon ang pamana at ang mas malalim na kahulugan ng tagumpay na to. Oo, eventually sumuko rin si General Geronimo.
Napakalaki talaga ng puwersa ng Amerika eh. Pero yung panalo niya sa San Mateo, isa yung marka sa kasaysayan na hinding-hindi na mabubura. Para sa mga Pilipino, naging simbolo yun ng pag-asa. Para naman sa mga Amerikano, naging isang mapait na aral yun. Huwag na huwag mong mamaliitin ang kalaban na nagtatanggol lang ng sarili niyang bayan. Paano ba nila nagawa yon? Well, 3 bagay lang. Una, talino. Ginamit nila yung kapaligiran pabor sa kanila. Pangalawa, tapang. Hinarap nila yung mas malakas na kaaway. At pangatlo, pagkakaisa. Yung disiplina at tiwala nila sa isa't isa. Ang kwento ni Geronimo isang perpektong halimbawa ng tinatawag nating asymmetric warfare. Ipinakita niya na ang galing sa taktika, kaalaman sa lugar at determinasyon pwedeng maging mas malakas pa kaysa sa anumang modernong armas. Alam nyo, ang kwento ni Geronimo parang lumang 5 sentimong barya. Madalas, hindi na natin napapansin pero puno pala ng halaga at kasaysayan. Kaya sa susunod na makakita kayo ng ganito, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Ano kaya ang maaalala nyo? Sana maalala natin ang kwento ni Licerio Geronimo, ang halaga ng isang bala na nagpabagsak sa isang higante. At higit sa lahat, sana maalala natin ang tapang ng diwang Pilipino na kahit dehado, kahit imposible, marunong lumaban. Yan ang tunay na pamana ng general na mga ngaso. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.